Hi, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Charles Ian S. Sukatko, guro sa Araling Panlipunan 9. Para sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa pag-aaralan natin ang tungkol sa informal na sektor. So ano nga ba yung mga informal na sektor? Bakit sila tinawag na informal? Ano nga ba yung mga katangian ng informal na sektor? At ano nga ba yung nagiging epekto nila sa ating ekonomiya? Panimula, ang pambansang kaunlaran ay nakakamit lamang kung ang lahat ng bumubuo sa sektor ng ekonomiya at ang pamahalaan ay magtutulungan. May bahaging ginagampanan ang mga sektor ng agrikultura, industriya at paglilingkod upang makamit ang pambansang kaunlaran. Subalit, hindi masasabing kumpleto ang pag-aaral ng ekonomiya kung hindi kabilang ang impormal na sektor sapagkat maraming mga mamamayan ang kabilang dito. Ano nga ba ang informal na sektor? Ang impormal na sektor, ito ang sektor ng ekonomiya na salat o walang formal na dokumentong kailangan sa pagsasagawa ng mga gawaing pang-ekonomiya. Ang kita ng informal na sektor ay hindi naisasama sa kabuuang gross domestic product o GDP ng bansa. So hindi sila naisasama sa GDP ng ating bansa kasi sila ay hindi rehistrado. Kumbaga, hindi sila nagbabayad ng buwis at wala silang binabayaran na kahit anumang uri ng buwis. Kumbaga, hindi sila kasama sa formal na sektor. Hindi sila sinasama sa pambansang kita ng gobyerno kasi hindi sila rehistrado at hindi sila nagbabayad ng buwis. Katangian ng impormal na sektor, una, hindi nakarehistro sa pamahalaan. Kumbaga wala silang mga permit at iba pang dokumento para makapag-operate ng isang negosyo. Sumunod, hindi nagbabayad ng buwis mula sa kinikita. So yung kita nila ay solo nila. Hindi sila nagbibigay ng tax sa gobyerno. Sumunod, hindi nakapaloob sa legal na at formal na balangkas na inilatag ng pamahalaan para sa pagnegosyo. Kumbaga, lahat ng mga proper documentation na kailangan na sa pag-create o pag-ooperate ng isang negosyo, wala silang mga binigay or kinomply sa gobyerno. Informal na sektor. Ang informal na sektor ay paraan ng mga mamamayan upang magkaroon ng kabuhayan o dagdag na kita sa tuwing panahon ng pangangailangan at kagipitan. Ang kawalan ng sapat na hanapbuhay at ang kahirapan ang siyang nagtutulak sa tao na pumasok sa ganitong uri ng sitwasyon. Ang paglaganap ng informal na sektor ay isang global phenomenon, gayunpaman hindi maikakaila ang kontribusyon nito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa, partikular na sa pagbibigay ng empleyo o hanapbuhay sa mga mamayan. Kasi kahit papaano, kahit wala silang proper documentation, hindi sila nagbabayad ng buwis, at least sila ay kumikita ng salapi. Kahit papaano, may pumapasok pa rin sa kanilang income at using this, nababawasan pa rin ang unemployment sa bansa kasi kahit na informal sila, sila ay kumikita. Yung mga iba't ibang anyo ng informal na sektor. So, una, gawaing maaaring isakatuparan lamang sa loob ng tahanan. So, ito yung mga negosyo na pwede mong gawin sa isang tahanan, sa bahay or sa bahay mo lang. Sumunod, illegal na gawain tulad ng pagnanakaw, piracy, at prostitusyon. So, kasama ito dito, no? Kasi illegal siya, kaya mali siyang gawain, kaya hindi siya pinarerehistro. Sumunod, gawaing pansibiko, kawanggawa at panrelihiyon. So, sumunod, mga sari-sari stores, pagtitinda sa sidewalk, paglalako ng kalakal, at serbisyo. Kahalagahan ng informal na sektor.
Una, sinasalo nito ang mga mamamayan na hindi makapasok bilang mga regular na empleyado sa isang kumpanya. Sumunod, nagbibigay ng pagkakataon sa maraming Pilipino na makapaghanap buhay. Sumunod, nagsisilbi itong tagasalo ng mga mamamayang may mahigpit na pangangailangan. Sumunod, malaki ang naitutulong sa mga consumer ang mga kalakal at serbisyong mula sa impormal na sektor dahil ito ay mas mura ang halaga. Kasi walang binabayaran na kahit anumang buwis, kaya ito ay naibebenta nila ng mas mura. Dahilan ng impormal na sektor, una, makaligtas sa pagbabayad ng buwis sa pamahalaan. Kasi hindi sila nagbabayad dito ng buwis, wala silang binabayaran na kahit anumang taxes sa gobyerno. Sumunod, makaiwas sa masyadong mahaba at masalimuot na proseso ng pakikipagtransaksyon sa pamahalaan o bureaucratic red tape. Sumunod, kawalan ng regulasyon mula sa pamahalaan na kung saan ang mga batas at programa ay hindi na ipapatupad ng maayos. Kumbaga, hindi sila binibigyan ng rules ng pamahalaan. So, sila ay hindi sumusunod kung ano man ang itinakda ng ating pamahalaan na gawin ng mga negosyo. Sunod, makapaghanap buhay ng hindi nangangailangan ng malaking kapital o puhunan. Kung meron kang kapital at kung sapat na ito, pwede mo na siyang i-create or mag-create ka ng isang produkto na pwede mong ibenta. No need na mag-esikaso ng iba't ibang mga permit kasi ito ay magbibigay sa iyo ng malaking halaga na gagastusin. Sumunod, malabanan ang matinding kahirapan. So karamihan ng mga kababayan natin ay nagmula sa mahihirap na sektor. Sila ay nag-ooperate ng mga negosyo, maliliit na negosyo. Minsan sa bangketa, minsan naglalako, at iba pa para lang makasurvive sa pang-araw-araw. Epekto ng informal na sektor sa ekonomiya. Una, pagbaba ng halaga ng nalilikom na buwis. Ito ay nangangahulugan ng malaking pagbabawas sa kabuuang koleksyon o maaaring kitain ng pamahalaan sa pangongolekta ng buwis kasi marami ang hindi nagbabayad. So ito ay malaking kawalan sa ating gobyerno kasi maraming negosyo ang hindi nakakapagbayad ng tamang buwis. Ito naman, yung mga buwis naman na nakokolekta ng gobyerno, ginagamit nila ito para pagbigay serbisyo sa mga Pilipino or sa mga mamamayan. Next, banta sa kapakanan ng mga mamimili. Ang mga mamimili na tumatangkilik dito ay maaaring mapahamak, maabuso o mapagsamantalahan kasi hindi ito nare-regulate ng gobyerno. Hindi ito na-monitor ng gobyerno. Hindi rin na make sure kung tama ba yung proseso na ginagawa nila or kung malinis ba yung mga produkto na ginagawa nila kasi hindi siya na-check ng gobyerno. Kumbaga, hindi ito na-i-inspect ng gobyerno kung tama ba yung operasyon, yung operations nila, kung tama ba yung proseso, malinis ba yung mga kagamitan, at maayos ba ang kanilang serbisyo. Next, paglaganap ng mga illegal na gawain. Dahil sa kagustuhan na kumita ng mabilisan, ang mga tao ay nauudyok na pumasok sa mga gawaing illegal o labag sa batas. So, hindi nga sila nare-regulate ng gobyerno, karamihan ay gumagawa ng illegal para lang mas kumita ng mas malaki. Pagbubuod, ang impormal na sektor ay sektor ng ekonomiya na salat o walang formal na dokumentong kailangan sa pagsasagawa ng mga gawaing pang-ekonomiya. Ang kita ng impormal na sektor ay hindi na isasama sa kabuuang gross domestic product or yung GDP or yung kabuuang kita ng buong bansa. Ang mga katangian ng informal na sektor ay hindi nakarehistro sa pamahalaan, hindi nagbabayad ng buwis mula sa kinikita at hindi nakapaloob sa legal at formal na balangkas na inilatag ng pamahalaan para sa pagnenegosyo. At doon na nagtatapos ang ating aralin.
May mga questions po ba kayo para sa aralin na ito? Kung meron kayong questions, mag-send lang kayo ng message sa akin at sasagutin ko yan isa-isa. Natuto po ba? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Bye!